Sa isang tahimik na barangay kung saan ang mga bata ay mahilig tumakbo sa malalawak na bukirin, may isang batang nagngangalang Pedro. 10 taong gulang siya, masayahin, at pangarap niyang maging pinakamabilis na mananakbo sa kanilang lugar. Lagi siyang sumasali sa mga paligsahan sa eskwelahan, ngunit laging nauuna ang kanyang mga kalaban. Kung may maganda lang akong sapatos, siguradong mananalo ako, madalas niyang sabihin. Ang kanyang mga sapatos ay luma at butas-butas na, ngunit ito lang ang kaya ng kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad pauwi mula sa eskwela, nadaanan ni Pedro ang junk shop ni Lola Tasing. Isang pares ng kakaibang sapatos ang nakahain sa isang lumang mesa. Ito'y kulay itim na may makinang na pulang disenyo sa gilid. "Lola, magkano po ang sapatos na ito?" tanong ni Pedro habang hawak ang sapatos. "Ah, yan ba? Mahiwaga raw yan," sagot ni Lola Tasing na may misteryosong ngiti. "Pero tandaan mo, hindi sapat ang sapatos para manalo. Kailangan mo pa ring magsikap." Hindi sigurado si Pedro kung seryoso si Lola, pero dahil mura lang ang sapatos at may natira siyang kaunting ipon, binili niya ito. Kinabukasan, isinuot ni Pedro ang sapatos at pumunta sa bukid para mag-ensayo. Sa unang hakbang pa lang, naramdaman niya ang kakaibang bilis. Ang dating 1 oras na takbuhin mula sa kanilang bahay, patungo sa ilog ay nagawa niyang tapusin sa kalahati ng oras. "Ang galing! Totoo ngang mahiwaga ang sapatos na ito," sigaw ni Pedro habang tumatakbo paakyat ng burol. Napansin din ng kanyang kaibigan na si Rico ang bilis niya. "Pedro, parang may superpowers ka na ngayon," biro ni Rico. Dumating ang araw ng takbuhan sa barangay. Sigurado si Pedro na mananalo siya dahil sa mahiwagang sapatos. Ngunit sa gitna ng karera, habang abala siya sa pagyayabang at pagsulyap sa kanyang mga kalaban, nadapa siya. Hindi lang siya nagkaroon ng sugat sa tuhod, naabutan din siya ng iba. Matapos ang paligsahan, lumapit si Coach Al, isang kilalang mananakbo sa kanilang lugar. "Pedro, hindi sapat ang bilis kung wala kang disiplina," sabi ni Coach Al. Simula noon, tinuruan siya ni Coach Al na mag-ensayo araw-araw. Tinanggal ni Pedro ang mahiwagang sapatos at nagsimulang tumakbo gamit ang kanyang lumang tsinelas. "Bakit hindi mo gamitin ang sapatos mo?" tanong ni Rico. "Hindi sapat na mahiwaga ang sapatos. Kailangan kong magsikap at maging disiplinado," sagot ni Pedro. Dahan-dahang tumatag ang katawan ni Pedro. Natutunan niyang mag-focus, sumunod sa tamang paghinga, at tamang pacing. Dumating ang malaking araw ng paligsahan sa buong bayan. Muli niyang sinuot ang mahiwagang sapatos, pero ngayon, alam na niya na ang bilis niya ay hindi lang dahil sa sapatos. Naging handa siya dahil sa mga araw ng pagsasanay. Habang tumatakbo, naalala niya ang mga payo ni Coach Al at ang suporta ng kanyang pamilya at kaibigan. Hindi lang bilis ang kailangan, kundi tiyaga at tamang diskarte. Nang marating niya ang finish line, nanalo si Pedro ng unang gantimpala. Subalit higit pa sa tropeo, mas mahalaga ang natutunan niya. Pagkatapos ng paligsahan, binisita niya si Lola Tasing at ibinalik ang sapatos. "Salamat, Lola. Pero ngayon, alam ko na ang sikreto sa tagumpay, ang sipag at tiyaga." Ngumiti si Lola Tasing at sinabing, "Tama ka, Pedro. Ang mahiwagang sapatos ay hindi ang sapatos mismo, kundi ang paniniwala mo sa sarili mo." Mula noon, patuloy na tumakbo si Pedro, hindi para sa mga tropeo, kundi para sa kasiyahan at pagmamahal niya sa kanyang pangarap. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na nasa iyo, kundi sa sipag, tiyaga, at paniniwala sa iyong sariling kakayahan. Maraming salamat po sa panonood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.